Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Ipunin bahan mga doktrina para sa kaligtasan. No? Okay. So, konting review lang. Sa talakayang ito, ang role ni Mark Omba, patunayan niya na yung born again church na kinaaaniban niya, yon ang true church na tinatag ng Panginoon. Nasa viewers na ang hatol kung naggampanan ba ni Umbaw yung kanyang role na patunayan niya na ang born again church na kanyang kinaaniban, yung one is born again, yon ang iglesyang tinatag ng Panginoon. Bigay ko na sa viewers yung hatol kung natindigan ba ni Umbaw. Ang role naman ni Sanrio dito, patunayan niya na ang born again oneness church ay sulpot. Para magiba na hindi yun ang true church, yun ay sulpot. So, nasa viewers na ngayon ang hatol kung natindigan ba ni Sanrio ang kanyang role na patunayang sulpot ang born again church, no? Yung mga kasamahan ko sa punto por punto, kayo na bahala kung gawa kayo ng debate review dito. And then, bigyan ko na lang kayo ng 5 minutes to final conclusion kasi alas 11 na malapit. Sanrio, ikaw ang negative, so ikaw ang mauuna sa iyong final conclusion. Pagkatapos, masusunod naman si Mark Ombaw sa kanyang final conclusion. Sige, for 5 minutes, pero Sanrio, go! Una, true church founded by Jerusalem. Founded by Jerusalem, tatlong major religions, Islam, Judaism, and the Catholic Church. Sulpot. Kalawa, the true church dapat may sarili kang compiled Bible. Kasi ang true church dapat meron kayong kakayahang gumawa at pumuo ng sarili nyong aklat. Ang born again oneness, wala po talaga. Ang true church dapat meron tayong sariling gawang kalendaryo kasi dun po natin ilalagay ang ating mga traditions. Ang born again oneness, wala. Ang true church po, dapat meron po tayong traditions. Kasi ang traditions, nagmumula po yan sa hindi pa po buo yung aklat. So, dahil wala pong traditions ng born again oneness, wala. And last but not the least, ang true church po, dapat madedefine natin pinakamatagal na naitatag na Christianity sa kasaysayan. 1990 po ang Catholic Church. Lahat po ng Protestant, buenas noches. Kaya po sa akin, hindi ko na po ito papahabain kasi sabi ni Kuya John, masyado nang matagal. No? Pag true church ka, dapat meron kang standard references sa nilatag ko kanina. You are too confident na paano mo ipapaliwanag from the history sa apostolic succession, pero wala. Ang born again, hindi po religion, yan po ay form of baptism, kaya hindi po natin yan pwedeng tawaging religion. And last but not the least, the true religion. Meron po tayong 12 apostles na labi, meron tayong relics coming from the early Christians, meron tayong early Christians, meron tayong Bible scholars, and last but not the least,
meron tayong apostolic succession. Because the true church, it must be an apostolic succession. So kung hindi apostolic succession, po yan. Yun lang po yung presentations ko para madali. Yun lang po. Meron ka pang 2 minutes and 39 seconds, hindi mo na itutuloy? Wag na po. Ayun, sige. Kung makasama. So, wave na niya. Wave na ni Sandrio ang kanyang time na final conclusion niya. So, bigay ko na ngayon sa affirmative side ang kanyang final conclusion na ang iglesyang kinaaaniban niya ang true church. Sige. Brother Mark Umbao, for 5 minutes, do it. Okay, malinaw sa naganap na talakayan, malinaw na mayroon akong tinayong 12 pillars or poste na inaasahan kong gigibain niya. Nakakalungkot na hindi naman niya kinante o hindi man lang nag-effort yung ating katunggali para kantiin man lang o gibain, isa man lang sa posting tinayo ko na ang born again ang totoong iglesia. Nakakalungkot man, pero yun ang katotohanan, wala siyang kinante. Ngayon, meron siyang mga tinatayong poste, imbis naggibain niya yung mga posting tinayo ko, nagtayo siya ng poste niya na ang born again daw, hindi daw true church dahil hindi daw nag-compile ng Bible. Sabi sa Isaiah 34:16, kung babasahin natin, medyo makukulang yung oras ko, pinisan sila ng kanyang espiritu, hindi magkukulang. Saliksikin ang aklat na ito. Ito ay pahayag ng Diyos na hindi ito magkukulang. Itong aklat na to ay hindi magkukulang at hindi mangangailangan ng kasama at pipisanin siya ng kanyang espiritu. Kiniklaim ng mga Roman Catholic, sila daw nagpisan. Walang pagtatalong, ginamit sila, naging kasangkapan sila, pero hindi sila ang nagmamay-ari ng Holy Scripture dahil malinaw mismo sa Scriptures, gaya ng Revelation, ang nagsulat, may masasulat, isulat mo yan, Juan, isulat mo ang nakita mo. Sa Korinto, sinabi kay Pablo, itong mga sinusulat, wala akong bagong utos na isusulat sa inyo, kundi ito yung mga lumang kautusan. Malinaw yan, sabi ni Pablo. Ano ang gusto kong sabihin dito? Malaking kasinungalingan, kaya daw ang born again ay hindi true church dahil hindi sila ang nag-compile ng scripture. Ang babaw na katwiran na panggiba sa born again dahil sabi nga na Isaiah, ang nagpisan niyan, ang nag-iisang Diyos, maaring gumamit ng Catholic, gaya ng kay Judas, ginamit si Judas para ituro si Yahushua, ibigay sa mga Romano, malaking part malaking bahagi ni Judas ang nagawa niya sa Holy Scripture, pero hindi ibig sabihin na nangangahulugan sa Diyos yan. Hindi nangangahulugan sa Diyos si Judas, ginamit. Yung mga pumatay kay Yahushua, ginamit. Pero hindi ang pamantayan, ulinawin ko lang uli, hindi ang pamantayan na yan ay sa Diyos, hindi. Napakamababaw na katwiran. Ito pa, sundan ko yung templo na yan, kaya nga nililinaw ko na yung structure. Nililinaw sa kanya, ano ba ang iglesia? Kung merong born again sa Russia, born again experience, naka-experience ng born again. Merong naka-experience ng born again na nasa Russia, nasa North Korea, nasa Jerusalem, nasa iba-ibang sulok ng mundo. Andon ang iglesia. Ang pamantayan nitong ating kapatid, hindi ko alam kung anong naaabot ng kanyang kaisipan, para sa kanya, templo lang yung structure, yung simbahan na bato. Tinanong ko sa kanya, binili ba yan ng dugo ni Yahushua? Hindi. Ibig sabihin, walang kwenta sa kay Yahushua yan. Walang kwenta yung building. Ang mahalaga kay Yahushua, yung mga nananampalataya ng tama at totoo sa nag-iisang Diyos. Yun yung iglesia na binili, yun yung iglesia na nasa Corinto, nasa North Korea, nasa Russia, nasa Middle East. Kung merong born again sa Russia, may iglesia sa Russia. Hindi naabot ng kaisipan nilimitahan lang yung utak niya, saan? Sa batong simbahan. Pinagmamalaki yung batong simbahan. Ay, nakakaawang Kasi ito pa yung born again. Baptism, born again baptism, hindi naman reliyon kasi hindi naman baptism ang pinag-uusapan.
kapatid, kaya ka nga binabautismo para maibilang sa iglesia. Ibig sabihin kasi ng born again, kapatid, hindi membership, hindi registration katulad ng ibang relihiyon. Kaya nga gusto ko maabot ng kaisipan nyo, kapatid, mabuksan yung kaisipan nyo na ang born again ay hindi membership na, excommunicado ka na, at tinakwil ka na ng simbahan. Hindi ganun yun. Hindi ganun yung, walang ganun. Ang born again, magpabautismo ka sa pangalan ni Yahushua, kapatid. Kung hindi ka pa nababautismo sa pangalan ni Yahushua, magmali siya po kayo sa mga nakikinig dito. Yung mga hindi pa nababautismo sa pangalan ni Yahushua, at hindi pa binababaan ng Holy Spirit at namumunga ng pag-ibig sa kapwa, para masunod natin ang buong kautusan, kaibigan. Kaya ano yung blasphemy sa Spirit? Ano yung blasphemy sa Spirit? Walang pag-ibig, hindi nagpapatawad, kaya hindi ka patatawarin. Okay, time. Ayun, so time na. Ubos na ang oras ni Mark Umbao. 5 minutes lang tayo. Okay, so pasalamat na lang tayo at yung unahin si Sanrio as negative side. Siya muna ang magpasalamat sa inyo lahat. Okay, Brother Sanrio, ikaw muna mauna. Ay, hindi ka marinig, nakamute ka. Nagpapasalamat ako sa lahat ng hindi Katoliko, at saka sa mga Muslim. Nanonood po ngayon. Thank you. Nanalo tayo. Alam nyo yan. No, thank you talaga. At sa mga Katoliko talaga na pure Catholic talaga na nakasupport sa akin. Kahit kay Kuya John the Page, thank you. Kasi winner talaga. Tsaka, alam naman po natin that the Catholic Church is the true church. Sa lahat po ng mga Katoliko na nag-aagam-agam dito, simbahan po tayo magtanong, hindi po sa pastor. Kasi po hindi masaya po sa inyo kung ako po makakalaban ninyo. Yung mga Katolikong nagbabalak magprotestante, hindi po kayo magiging masaya pag ako po nakalaban ninyo. So yun lang po. Hello, thank you. Talaga sabi Maristela, Catholic Defender, thank you po. Yun lang po, Kuya Jando, okay na. Meron ka bang gusto i-commercial? Subscribe kayo sa YouTube channel ko, Sanrio TV. Mag-subscribe ha. Yun lang po, Kuya Jando. Masyadong. Okay, thank you sa iyo, Brother Sanrio. So, bigay ko naman ngayon po sa salamat kay Mark Umbao. Mark Umbao, ikaw naman. Okay. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng nakinig mula sa simula hanggang sa dulo ng talakay na to. Pagpalain kayo ng Diyos, nawa ay minapulot kayo. Hindi ko kiniklaim na ako ang tama si Sanrio, walang ganito dito. Timbangin nyo, mga kapatid. Kung mali ako, open ako para aralin pa yan. Hanggang ngayon, hindi sarado isip ko sa tinatayuan kong doktrina. Hanggang ngayon, tinetesting ko siya. Hanggang ngayon, sinusubo ko pa rin siya. Kaya nga ako nakikipagtalakayan sa iba-ibang reliyon. Kasi hindi sarado isip ko na ito na talaga yung paniniwala ko, ito na. Kaya ganun din ang gawin natin, mga kapatid. Timbangin natin kung ano yung mga napakinggan natin. At ang importante, kapatid, habang may panahon, malapit na, kanina nga nabanggit ni Brother Angel, na ang kanyang pagbabalik ay malapit na. Hanggat masusumpungan pa natin ang kaligtasan, ang Diyos ay hanapin natin siya hanggat masusumpungan. Lang po, mapagpalang gabi sa inyo lahat. Salamat. Okay, so thank you sa lahat. Sa mga kasamahan natin dyan sa Zoom. Sino po natira? Andyan si Aljan? Aljan?